po, magsisimula na po ang pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating pong iginagalang Vice Mayor Danny Liwanag, pangalawang punong bayan po at tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay tumayo. Maraming salamat sa ating kalihim. Ang akin pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno ng ating kagalang-galang konsehal, Sander Sandro. Marami pong salamat, kagalang-galang na Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong umpisahan sa pamamagitan po ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit kong bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magtitingin. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkaibang amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Atin pong dabihin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may pagkumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalubuan mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat, walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbasan sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga konsehal ng bayan, pakitaas po ang kanang kamay para po sa ating Councilor's Creed. I am a Filipino councilor mandated by law to enact measures and ordinances that rebound to the general welfare of my constituents and in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act, and as it treated the pathways of local legislation, may the Almighty God, my mind, my heart, that I shall be true to my constituent and to the Filipino people. Muli po, magandang umaga sa lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ang ating pong kalihim. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong Abril 6, 2026 sa Sangguniang Bayan Session Hall. Kasama na rin po ang tala-arawan po ng Sangguniang Bayan ay naipadala na po ang lahat ng CP nito sa lahat po ng konsehal ng bayan ng Tagkawayan, kung kaya po sa pamamagitan po ni Kagalang-galang Veronica A. Masangkay na ito po ay hinihiling na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po sa ating tagapangulo, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag,
Secretary Bong at sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, magandang umaga po sa ating lahat. Nihiling ko po na mapagtibay na ang katitikan ng ating nakaraang pagpupulong. Mungkahing pagtitibay ng ating katitikan ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Magandang umaga po ulit. Sa pag-aproba po ng Chairman ng Committee on Rules ng Sangguniang Bayan sa pangunguna po ni Kagalang-galang Ford Salumbides, ang ating pong agenda nga sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Para po sa unang pagbasa, an ordinance imposing an annual inspection fee amounting to 10,000 pesos on all cell sites located within the territorial jurisdiction of the Municipality of Tagkawayan, Quezon, and providing penalties for non-compliance thereto. Letter B, a resolution authorizing the Municipal Mayor Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter and sign into a service contract with the Development Academy of the Philippines and Sharon H. Modestano for the Public Management Development Program, Local Government Executive Management Course, PMDP, LGMC Batch 19. Letter C, Barangay San Francisco, Kapasyahan bilang 16, kautusan bilang 4, serye 2025, kautusang barangay na nagtatakda ng curfew hours para sa mga batang 18 taon gulang pababa. Mga barangay at SK budgets po. Yung pong letter D po ay idiniper po ng chairman po ng education. Yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Kahilingan po ng annual budget po ng Sangguniang Barangay at ng SK. At ito naman po ay galing na sa tanggapan ng Municipal Budget Officer at dumaan na po ito sa pagre-review ng komitiba ng Appropriation Budget and Finance noon pong nakaraang April 8, 2026. Kung kaya po hinihiling ko sa Sangguniang Bayan na mapagtibay ang annual budget for calendar year 2026 ng Barangay Sabang na nagkakahalaga ng 3,549,180.39 centavos. Annual budget ng Barangay Sabang ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po, Vice, ang annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Sabang for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 354,918.04 centavos. Annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Sabang ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po ang annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Santa Monica for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 388,601.40 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Santa Monica, annual budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan ng Barangay Tabason annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 483,582.23 centavos. Opo. Sangguniang Kabataan ng Barangay Tabason ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin din pong pinagtitibay. Kasispalan, Sangguniang Kabataan annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 379,858.04 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Kasispalan ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay.
Barangay Magsaysay, Sangguniang Kabataan Annual Budget Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 580,898.91 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Magsaysay Annual Budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Tuntun Supplemental Budget Number 1, Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 347,517.60 centavos. Barangay Tonton Supplemental Budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagaskas Supplemental Budget Number 1 for Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 721,724 pesos .48 centavos. Barangay Kagaskas Supplemental Budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Barangay Aldabok Annual Budget for Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 4,115,106 pesos .42 centavos. Barangay Aldabok Annual Budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan ng Barangay Aldabok Annual Budget Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 411,540.64 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Aldabok ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala SK Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan Annual Budget ng Barangay Manato Station for Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 359,251.98 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Manato Station ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin rin pong pinagtitibay. Bagong Silang, Sangguniang Kabataan Annual Budget for Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 380,458.83 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Bagong Silang ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Huli po ang Barangay Busigon Annual Budget for Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 3,080,128.08 centavos. Annual budget ng Barangay Busigon ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Happy birthday, kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Sana ay mabusog mo kami. Sabi ng ano ay MBTC. Mua. Nang dahil dyan, tayo po muna ay 5 minutes recess.
Sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Natapos po natin kanina ang budget ng barangay. Pamagitan ng ating kagalang-galang konsehal Reby Masangkay. For first reading, kagalang-galang konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. For first reading po ng proposed ordinance, ito po yung titulo. An ordinance imposing an annual inspection fee amounting to 10,000 pesos on all cell sites located within the territorial jurisdiction of the municipality of Tagkawayan, Quezon, and providing penalties for non-compliance thereto. Ang kopya po, Vice, ay naipasa ko na po sa tanggapan po ni Sekbong at na i-email na po sa bawat miyembro ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. For first reading of proposed ordinance, seconded by our Consehal Rachel Eliasat, and be noted by our Secretary for the preparation for committee hearing and public hearing. Oo. Pero ito, Meron pa? Konsehal Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po sa ating pong tagapangulo. Mr. Chair, meron po ako ditong kopya ng deed of donation kung saan nakasaad po sa deed of donation na ito ay meron pong 26 na local barangays dito po sa nasasakupan ng barangay ng bayan ng Tagkawayan ang nakatanggap po ng mga bagong base radio para po sa kanilang paggampan lalo tigit po sa mga kalamidad dito po sa bayan ng Tagkawayan. Kung kaya ako po ay nag-aakda ng a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliasar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a deed of donation with the 26 Barangay Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon as recipients of new base radio for the purpose of assisting them in emergency activities. Thank you po, Mr. Chair. Resolution authorization for our Honorable Mayor para po doon sa 26 na nasabing mga barangays para sa deed of donation ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, a resolution authorizing Municipal Mayor Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter and sign into a service of contract with the Development Academy of the Philippines and Sharon H. Modestano for the Public Management Development Program or the Local Government Executive Management Course, Batch 19. Ang mungkahi po ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang paglilinaw, pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Yung sa PRDT. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay.
Maraming salamat po. Resolution po na a resolution authorizing the closure of the PRDP bank accounts 002442-1269-01 LGU Equity to PRDP 002442-1271-50 GOP to PRDP and 002442-1271-42 LP to PRDP with Land Bank of the Philippines Gumaca Branch and authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor, and Maria Adelaida H. Lamina, OIC Municipal Treasurer, to sign all documents necessary therefore. Resolution for the closure of the Salin Tubig Bank account ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, bilang tagapangulo po ng rules, akin po magalang na pinapasok ang kautusan number 4 ng Barangay San Francisco na may pamagat na kautusang barangay na nagtatakda ng curfew hours para sa mga batang 18 taong gulang pababa. Kautosang pambarangay ng Barangay San Francisco bilang 4 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay ang nasabing kautosang bilang 4 ng Barangay San Francisco. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, isa pa po, a resolution authorizing the closure of the Salin Tubig Bank account 002-442-1077-22 or the Tagkawayan Municipal Salin Tubig Program with Land Bank of the Philippines Gumaca Branch and authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar and Maria Adelaida H. Lamina to sign all documents necessary therefore. Nagkaiba yung kanina? PRDP. Ito ay sa Salin Tubig. Ang nabanggit ko kanina, Salin Tubig. Anyway, ay salin po sa a resolution closure of the bank account sa ating Gumaca branch with our acting Municipal Treasurer ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala SK Angela Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay ang pagsasara ng bank accounts 002442. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Salamat, Mr. Chair. Lilinaw lang po dun sa letter D. Pansamantalang hindi ko muna po siya maipapasok sa ating session na ito at may paglilinaw pa po dito ang ating ginagalang na kapitan na Ante Verde sa pagpapalipat po ng kanilang elementary school ng pangalan. Yan lang po, Mr. Chair. With a reminder siguro dito, siguro kailangan dito ng kapasyahan din ng Sangguniang Barangay. And concurrently, kung kakatatapos lang ng kanilang assembly kasi. So at least merong kasabay na galing sa Sangguniang Barangay. Noted po natin itong natin sa Alihi Elementary School as Milicio Argao Elementary School for postponement. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, a resolution expressing the strong manifesto of support
of the Sangguniang Bayan of Tagkawayan for the renewal of the legislative franchise of Quezon 1 Electric Cooperative Incorporated or the Quecelco 1. Mungkahi po para sa manipisto ng pagsuporta sa Quecelco 1 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Declaring the other matters of Honorable Konsehal Porcia Lumbides. Other matters, kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Ito naman po ay, ang pondo ay galing sa ating pamahalang bayan sa 20% Development Fund na ibinili ng isang unit na tractor with the accessories. Kung kaya po ako naghahain ng isang resolusyon na pagpapatibay na ipagkaloob o donasyon ng mga makinaryang pansakahan ng palay sa Farmers Federation of Tagkawayan, PAPET, ng bayan ng Tagkawayan, Quezon. Ang mungkahi po para po sa pagdodonate sa Federasyon ng PAPET, pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. May paglilinaw ang kagalang-galang pagsiken din ng ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Other matters, kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Next, kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na presiding officer, Vice Mayor Danny Liwanag. Good morning po sa ating lahat. Sa pagkakataon pong ito ay gusto ko lamang pong mailahad ang isang suliranin na patuloy na nararanasan ng marami nating mga kababayan. Ang pagkawala o paghina ng supply ng tubig tuwing sasapit ang panahon ng tag-init. Sa ganito pong panahon, mas ramdam at nagdudulot ng abala sa araw-araw sa lahat ng ating mga gawain. Ang tubig po ay isang pangunahing pangangailangan ng buhay o basic necessity of life. Ito po ay mahalaga hindi lamang sa ating pang-araw-araw na gawain, kundi maging sa ating kalusugan, kalinisan at kabuuang kapakanan ng bawat pamilya. Kaya naman po ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig ay hindi lamang kaginhawaan, kundi isang fundamental na pangangailangan na dapat natin bigyang prioridad. Sa pagkakataon po ito ay nais kong bigyan o kilalanin ang patuloy na pagsisikap ng Tagkawayan Water District sa pagbibigay ng serbisyo. Alam naman po natin na hindi rin madali ang kanilang trabaho at may mga hamon silang kinakaharap lalo na sa panahon ng tag-init. Kinikilala rin po natin ang mga aksyon at pagtulong na ginawa ng ating pamahalaan lokal sa pangunguna po ni Mayor Carlo Eliazar, kung saan ang ating pamahalaan sa pangunguna niya ay nagbigay ng tulong upang madagdagan pa o mabigyan ng daloy ng tubig ang ibang barangay dito sa ating bayan. At yan naman po ay matagal na rin pong, kahit yung mga unang nanungkulan, ay may kanya-kanya rin pong pamamaraan ng pagtulong upang maisaayos ang daloy ng tubig ng Tagkawayan Water District. Nung nakaraang administrasyon po sa pangunguna ng inyong lingkod, ay 4 na barangay ang nabigyan ng tulong ng pamahalang bayan para mabigyan ng daloy ng tubig mula sa Tagkawayan Water District, katulad ng Barangay Mansilay, part ng Barangay Payapa, part ng Landing, at part ng Barangay Munting Parang. Ako po ay naniniwala na ang pamahalaan lokal sa kasalukuyan ay patuloy na nag-iisip kung paano mga pamamaraan upang masolusyonan ang problema sa tubig sa panahon ng tag-init. Kasabay po nito ay wag po sana natin kalimutan na isa sa mabigat na problema kung bakit kinukulang tayo sa daloy ng tubig ay ang patuloy din pagdami
ng populasyon ng ating bayan. Isa rin po itong dahilan kung bakit nagkakaroon ng kakulangan ng supply ng tubig, lalo na kung hindi naman nasasabayan na sapat na mapagkukunan o kapasidad. Bilang kinatawan po ng ating bayan, isa sa mga kinatawan ng ating mga kababayan, nais ko po tayo maging boses nila, hindi para manisi, kundi para maghanap ng mas maayos at pangmatagalang solusyon. Sa tingin ko po, mahalaga na matutukan natin ay ang tunay na ugat o root cause ng problema. Halimbawa, kung kinakailangan ng karagdagang source ng tubig, alam naman po natin na malaking pondo ang kakailanganin para dito. Kaya mas mahalaga po na mapag-usapan kung paano maaaring makatulong ang local government unit at kung ano ang mga konkretong hakbang na pwedeng pagtulong-tulungan, katulad ng paghahanap ng pondo sa pamamagitan ng paglapit sa mga ahensya na maaaring makatulong at ang maayos na paghahanda at pagpasa ng kinakailangan dokumento at pagpaplano. Kaya naman po nais ko pong imungkahi sa kapulungan ito na magkaroon sana ng maayos sa pangunguna po ng ating punong bayan at ng kasama Sangguniang Bayan, magkaroon ng maayos at bukas na pag-uusap o dialogue sa pagitan ng Sangguniang Bayan at ng Tagkawayan Water District. Layunin po nito na mas maintindihan ang sitwasyon, ang tunay na plano ng Tagkawayan Water District para mapag-aralan ang mga posibleng solusyon at makahanap ng pangmatagalang sagot o tugon sa problema, hindi lamang po pansamantalang solusyon. Naniniwala po ako sa maayos na komunikasyon at pagtutulungan at naniniwala po ako sa kakayahan ng ating kasalukuyang punong bayan at ng buong Sangguniang Bayan. Tayo po ay makakahanap ng solusyon para sa ikabubuti ng lahat. Marami pong salamat. Resolution po para sa bukas na pag-uusap ng Sangguniang Bayan with the Tagkawayan Water District officers. Pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol sa tawag doon? Parang privilege speech yung haba ng introduction sa So, napatawa po ang ating kalihim. Paglilinaw sa malabong tubig. Kagalang-galang Konsehal Joel Jojo Frondoso. Pamanhin po, Mr. Chair. Privilege speech sana po yun. Kaya nga lang po ay nahiya na ako magsumiti sa ating secretary kasi dapat po ay nung nakaraang araw pa nakapag-submit. Ano po. Pamanhin ko napahaba. Salamat po. Pinagbabawalan mo pala siya kay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Paglilinaw lang po doon sa sinasabi ni gawa ng tayo po kasi ay may nakalaan ng 3 million doon sa pagpapahukay sa barangay Kulong-Kulong. Baka po pagpapatawag natin ay yun din ang ituturo sa atin na ginagawa ng pamahalang bayan. Siguro malaan po natin kung ano na po yung status ng project ng ating pamahalang bayan na patubig na magbubuhat sa Kulong-Kulong. Ito lang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Magkano po yung 3 million? Mabuti po at may malaking tulong po yung 3 million. Siguro po pa nagkaroon ng pag-uusap ay kumbaga ang bukod yung tulong ng ating pamahalang bayan po at yun may kinikilala po natin. Siguro sa pangunguna po ni Mayor ay kaya naman ni Mayor na makalapit pa sa nasyonal at baka sakali, alam naman ho nating mahirap manghingi ng pondo. Wala namang masamang magbaka sakali po ang ating punong bayan sa pangunguna niya na makahanap po tayo ng pondong pwede pang ilaan sa mas malaki pang source ng tubig dito po sa ating bayan. Salamat po. Maidagdag ko na rin para sa kaalaman ng ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, bagamat napapanahon pag-usapan, noong pagdidepensa ng ating mahal na mayor sa CLUP natin ay nagkatabi kami ni manager saka doon sa napagkwentuhan namin yung sa
source ng barangay Mapulot, either dito sa Labak or either sa Hibitan, amounting to 10 million. Anyway, ay marami pang dapat pag-usapan. Isa sa mga nakatuka sa akin ng ating mahal na punong bayan ay mainlambing ito sa kagalang-galang na kinatawan na iniutos ko naman sa ating kagalang-galang konsehal Bomil Devero. Ay sa akin sumagot ang kong Mike, nahihiya daw sumagot sa kagalang-galang na konsehal. Ang sagot naman ay bibisitahin uli. Ito po yung nabisita na noon. Kung inyo natatandaan, dito tayo masyadong na-excite kasi kahit tubig pang palayan, pang livelihood, ay kaya nito. Baya, ano bang tawag doon? Yung piping. Konsehal engineer. Engineer alam niya yung ano. Para mas tipid at mas mabilis. Ang lambing ko nga, bibigyan mo ko ng isang didos na tea para naman doon sa aking swimming pool. Anyway, ay maganda-ganda na yung kasi nangangailangan lang talaga ng ang daming right of way na kailangan kasi magpapaganyan-ganyan mula sa ibaba. Ang kagandahan po noon ay kaya tinututukan ito ng pansin ay via velocity. Wala tayong gagastusin sa kuryente. Ang pinakang last tanke nga sa initial na tingin ay dito sa may Kadig, yung dating pinagkampuhan, direksyon ng Sabayan, itutulak yan mula doon sa may barangay Sitio Lagbong, and then papunta sa may Bamban, then kung magkakameron ng dapat istakan sa may Payapa. Anyway, ay marami pang mga details na hindi ko alam na yun lang ang pagkakakwento at sakong natandaan. Kagalang-galang, Konsehal Reby Masangkay. Na po ito. Pero bago po pumunta ako sa other matters ko po ay FYI po ang pondo po na pinagkaloob ng pamalambayan para po sa water district ay nagkakahalaga ng 3,287,000 na ang title po ng proyekto ay Pipeline Construction of Barangay Kulong-Kulong and Alihi Transmission Line. Ayun po. At para po sa other matters, ako po ay mag-aakda ng isang taos-pusong pasasalamat at pagkilala sa ginanap pong bloodletting nito pong nakaraang April 8, 2026 dito po sa ating bayan ng Tagkawayan na ito po ay nilahukan ng 171 na mga kababayan natin dito po sa bayan ng Tagkawayan. At ang nakolekta pong dugo ay nasa 147 bags na ito po yung tema po ng resolution. Resolution ng taus-pusong pasasalamat at pagkilala sa lahat ng mga volunteers na nagkaloob ng dugo sa ginanap na bloodletting activity sa bayan ng Tagkawayan noon pong April 8, 2026 sapagkat ang pagbibigay ng dugo ay isang makatao at makabuluhang gawain na nakatutulong sa pagliligtas ng buhay ng ating kapwa. Sapagkat naging matagumpay po na naisagawa ang bloodletting sa bayan ng Tagkawayan sa tulong ng mga voluntaryong naglaan ng kanilang oras, lakas at ng kanilang mga dugo. Kung kaya po ako ay hinihingi ko po ang pagsang-ayon ng ating mga kasamahan na maipadala po ang kopya sa atin pong mga naging katuwang para po maging matagumpay. Unang-una po sa LGU Tagkawayan, sa atin pong General Hospital, Quezon Blood Council, Provincial Government of Quezon, PNP Tagkawayan, BFP Tagkawayan, LTO, Kasispalan and Mapulot Armies and Capgus, Tao Gama, Eagles, BHW, 4K, SLSU staff and students, LUWA, DepEd, RHU, Traffic Enforcers, Human Resource for Health
at sa lahat po ng mga hindi nabanggit na nagkaloob po ng kanilang oras, panahon, dugo para po maging matagumpay ang ginanap na bloodletting program ng Bayan ng Tagkawayan sa pangunguna ng ating minamahal na punong bayan, Mayor Carlo Eliazar. Maraming salamat po. Resolution po para sa pagkilala at pasasalamat at pagpupugay sa atin po mga pangunahing nag-assemble ng ating bloodletting. Kasama na ang 171 na actual na nag-donate na nakakuha ng 147 bags ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Tagapangulo, Vice Mayor Daniel. Ito po naman ay parang reminders lang doon sa mga barangay captain dito po sa bayan ng Tagawayan na kung maaari po ay paalalahanan nila ang kanilang mga kabarangay doon po sa mga nagsisiga ng kanilang ng kugo, ng mga damo dahil malimit po yung grass fire. Ay napakahirap po ng supply ng tubig natin dito ay sana ay maging mahigpit sila sa pagpaalala sa kanilang mga kabarangay dahil ito po ay napakadelikado sa kanilang buhay at ari-arian. Sayang naman po ang kanilang ipinundar kung sa kanilang hindi pag-iingat ay mawala ang kanilang mga hirapan. Yun lamang po. Thank you very much, Robay. Resolution po yun. Na pagpapaalaala sa ating pong mga punong barangay sa kanilang mga nasasakupan para sa pag-iwas sunog sa kanilang mga nasasakupan ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehala Tilit Cuban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Good morning po sa ating mga kasamahang Sangguniang Bayan members. Katulad po ng pagpapaalala ni Cons Joel Enriquez, tayo po ay nag-akda ng isang resolusyon upang paigtingin o mas palakasin po ang paghahanda kontra sunog dahil nung nakaraang buwan po at mga araw ay tumaas po ang insidente ng sunog dito sa ating bayan. Kaya akin pong pinapasok ang isang resolusyon na nagpapatupad ng mga hakbang sa pag-iwas sa sunog at pagpapalakas ng kahandaan sa emergency sa mga barangay. Layunin po nito na mismong sa barangay po ay mag-conduct po ng mga drills at seminars at turuan po ang ating mga barangay officials na sa kanila po ay makapagtayo po sila ng brigade, kumbaga po kahit sa kanilang barangay ay makapag-apula ng sunog. So hinihiling ko po na ito ay maaprubahan sa kapulungang ito. Salamat po. Ang mungkahi po ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Cuban at Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, kagalang-galang na Tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Para po sa kabatiran ng lahat, isa po ang eskwelahan, ang Southern Luzon State University, nakapagpahayag na ng nakapagpadala ng isang memorandum para sa mga empleyado ng nasabing university at mag-aaral na pinapayagan pong makapagsuot ng mga maalwan na damit kahit hindi uniforme para po ito sa dinadanas na sobrang init dito po sa ating bayan. Kung kaya't po ang inyong pong lingkod ay sa pamamagitan naman po ng pamahalang lokal ay nagbabakasakali po ng isang resolusyon na nakikiusap at nagre-rekomenda na payagan ang mga empleyado ng pamahalang bayan ng Tagkawayan na makapagsuot ng maalwan ngunit disente at kagalang-galang na kasuotan sa pagpasok ng opisina bilang pag-angkop sa matindi init ng panahon na kasalukuyang nararanasan ng ating bayan. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro ay pinangangalawahan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon lang pong paglilinaw ang kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Maganda po yung pag-request ni Con Sander sa SLSU na magkakapagsuot ng mga damit.
Pero hindi po bagat ito po ay polisiya o regulasyon na ng paaralan, hindi na po kailangan bang kailangan pa po bang ito ay dumaan sa Sangguniang Bayan? Ang Tanong resolution lang po, tanong lang ang po. resolution po ay ibinagay lang sa SL issue pero ang pinatutungkol ay sa munisipyo. Okay. Isang- Sige po. Salamat po, salamat po. Thank you. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, sa paglilinaw ng kagalang-galang Konsyala Rachel Eliazar at sa pagdalwa ng kagalang-galang Konsyal Joel Enriquez ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsyala Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. Schedule po Vice para po sa public hearing sa April 28 sa ganap na ikatlo po ng hapon dito po sa Session Hall. Ang ordinansa pong diringgin ay ang ordinansa na nagtatakda ng patakaran sa pag-iempleyo ng mga dayuhan at pagbibigay prioridad sa lokal na manggagawa sa mga dayuhang negosyo, komersyal na establishmento at industrial plant sa bayan ng Tagkawayan. Ang mga pangunahing pong aanyayahan ay ang chairman po ng komitiba ng Labor and Employment and Organizational Development, kasama po ang buong komitiba. Ganon din po ang chairman at ang lahat po ng miyembro ng komitiba ng Rules and Good Government. Ganon din po ang PESO, BPLO, PIO, DTI, kung may detailed po sa Tagkawayan. Local Business Association dito po sa ating bayan. Ang may-ari po ng Mr. DIY. Ganon din po ang McDonald's, Jollibee, at sa lahat po ng may mga business, commercial establishment at industrial plant na plano pong magtayo dito po sa ating bayan ng Tagkawayan. At kung may nakakalimutan po ako ay bahala na po ang ating kagalang-galang na sekretary kung mayroon pa pong dapat na idagdag. Ilamang po, marami pong salamat. Schedule para public hearing noted na ating masipag at maasahang kalihim. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Paglilinaw lang po do sa ordinance. Kasi po yung ordinance, kung titingnan ho natin, mabuti ay under ng Committee ng Labor and Employment. Sa bagay, naniniwala naman ako na wala namang pwedeng mag-angkin ng isang ordinansa sapagkat yun ay pag-aari ng sanggunian. Kaya lang akin po sana ay dumidepende tayo sa rules and procedure na pinatutupad sa Sangguniang Bayan. Siguro po kasi may kahalintulad po na ordinance yung kay kagalang-galang Reby Masangkay na galing po sa tanggapan mismo ng PESO na ang date pa po ay December 3, 2024. Naka-address po sa inyo bilang Pangulong Punong Bayan na pero ito ay sa wikang Ingles pero yung nilalaman po ay pareho. Ano po? Ako naman po ay hindi ako tumututol kung si Konsyala Reby ang magpasok. Ang akin lang po sana ay di segundo sa ating rules and procedure sana na-refer man lang po sa akin. Hindi ko naman para angkinin bilang ako ang Labor and Employment Chairman. Ano po, ganun pa man, para maging maayos yung daloy po ng ating pagpupulong at pati na yung proseso nung sa ordinansa, sa patawag na meeting, ay ako po'y susuporta na lang. Ano po, at makikipagtulungan para po yung ordinansa na yon ni Konsyal Reby Masangkay ay maaprobahan. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay.
Maraming salamat po. Kaya nga po kauna-unahan kong binanggit ang komitiba ng Labor and Employment and Organizational Development. Pangalawa po ang komitiba ng rules dahil ito po bago pa po may schedule para sa public hearing, nabanggit ko na po ito kay kagalang-galang Konsehal Port na ipapasa ko po ito sa tamang komitiba pagkatapos po ng public hearing para po malinis na at ayos na. Salamat po. Para po sa kalinawan ay isa pa po mula sa kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang pong malaman kung yung copy ng ordinance kay Consial Reby Masangkay ay nanggaling po ba sa tanggapan ng peso o Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Para po sa kaalaman ng Sangguniang Bayan, ang ordinansa ko pong inakda ay wala pong pinanggalingan. Ang pinanggalingan lang po nito ay kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga panauhin na kagaya po ng pagtatayo ng mga solar, ng mga kung ano-ano pong mga establishment dito sa atin, lalo't higit po yung McDonald's, Jollibee, Mr. DIY, dahil ang mga may-ari po nito ay hindi taga rito. Kung kaya po nagkaroon ako ng kaisipan na makapag-akda ng isang ordinansa na makakatulong po sa ating mga kababayan. Dahil kalimitan po ay, dahil nito pong nakaraang pandemic, ang ating mga kababayan ay halos nag-uwian na. At ang karamihan po ay mga work from home, kung kaya po ako'y nakapag-isip at nakapagtanong-tanong din po na kinakailangan na. Kumbaga po ay parang napapanahon na para po makapag-akda ang Sangguniang Bayan ng isang ordinansa na kagaya nito. Sa katotohanan po, ngayon ko lang po nalaman na meron po palang communication para po sa peso tungkol po sa ordinansang yan. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Salamat po, salamat po. Yung kasi pong ordinance na galing sa peso, dated December 3 pa, 2024, ang nilalaman po ito, municipal ordinance requiring all business establishments, investors, contractors, and the like to hire a minimum of 70% of their workforce from qualified and bona fide residents of the municipality of Tagkawayan. Siguro po ito ay English version, yung kay Consial Masangkay Tagalog version. Okay lang naman po. Yung akin lang ay dahil ganun nga po, nag-first reading na at para na rin naman sa kabutihan ng ating mga manggagawa yan, sinusuportahan ko po yung ordinance. At sa public hearing, titiyakin ko pong nandun po yung suporta ng committee. Salamat po. So matapos po ang paglilinaw ng Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso at pagpapaliwanag, karagdagang paliwanag ng Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay, ang schedule po ng nasabing public hearing, and then after ay papasa sa komitiba ng Labor and Employment. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Baka po natatandaan ng ating kagalang-galang na Secretary to the Sangguniang Bayan kung kailan po ko na ipa-agenda for first reading yung pong proposed ordinance. Tapos para po makita natin kung kailan nyo po natanggap yung communication. Dahil December pa pala, ngayon ay April na, parang nakatulog. Nakatulog yung communication. Pero ganun pa man po, talagang ang intention ko po, nabanggit ko po yun sa chairman ng ating rules, na kapag okay na Consport, ay ipapasa ko po ito sa tamang komitiba, aayusin ko lang po. Kaya nga po si Consport ay nagsuggest nung magkaroon tayo ng deliberation dito na lagyan ng mga terminologies. Kaya po nung maiayos ko po, ipinasa ko po sa tanggapan ni SEC, ini-email ang kumpletong kopya kung kaya po ini-schedule na ngayon. Kaya po, sa April 28 ay hinihiling ko po, kauna-unahang binanggit ko ang komitiba ng employment, pangalawa po ang rules, at yung pong mga naimbita para po pagsamasamahin natin yung ating mga kaisipan tungkol po dito dahil ito po ay kapakanan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.
Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Para po sa pagtatapos ng pagpapalitan. Katulad po na nabanggit ko kanina, sinusuportahan ko po yung ordinance bilang chairman. Kaya nga lang, nung ako po nagbasa ng first reading ng ordinance ko about education, ay bago ko po yun iniharap sa sanggunian, ay nakipag-usap muna ako kay Mr. Chairman Roberto De Vero para sa kanyang pagsang-ayon do sa akin pong ordinansa na ninanais na maaprobahan. Salamat po at antayin na lang po natin yung April 28. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Magandang umaga po sa lahat. Ang lahat naman po ang intention ay para sa mabuting kahihinatnan. Ako lang man po ay in aid of legislation na parliamentary inquiry po, specifically Honorable Salumbides, kung mag-guide po tayo bilang rules. Pakitama po kung mali ang aking pagkakaunawa. Binanggit na po sa first reading, bago po mag-public hearing, dapat po nag-come up muna ng committee meeting or sa committee level hearing bago po maihayag ang schedule po ng public hearing. Sa akin pong pagkakalam, Mr. Chair. Marami pong salamat. Ang ating pong Committee on Rules ay ating pong bigyan ng pananalita ukol doon sa nasarhan na sana ng dalawang kagalang-galang na konsel. But anyway, if you want to make it broad and matalakay na mas malalim, let it be answered by Honorable Councilor Port Salumbides. Thank you, Mr. Chair. Tama naman po. Pagka ang isa pong kasama nating konsehal ay may akdang ordinansa na hindi ho nasasakupan ng kanyang komitiba, kung inyo po maalala kapag binabasa ko po yung agenda, ang ginagawa ng ating tagapangulo ay ina-assign sa komitiba. Tama po. Re-refer po sa committee. Nagkataon lamang po siguro na nung kasing presenta po ito ni Kagalang-galang Reby Masangkay, ay may copy na po kasi siya eh. Usually po sa ating procedure, sa first reading, title reading lang po, no? Minsan wala pang copy. Nagkataon nung nakaprepare na ho ang ating konsihala Reby Masangkay, kaya natanong na ho siya ng ilang mga katanungan doon. Siguro po sa kanyang nais lamang po na maiayos yung mga feedback dun sa kanyang ordinance, ay medyo na ano na po ng ating author, medyo naisip na iayos muna siguro bago ipasa sa komitiba. Pero tama po na dapat pagka first reading ay ire-refer na po, mabigyan na po ng copy ang ating mga komitiba, linawin na po natin ito sa kapulungan. Pag nagpasa ko tayo ng ordinansa sa pagitan ng mga komitibang involved at sa author ng ordinance ay makapag-send na lang po ng mga copies sa mga komitiba for committee study, committee review. Pero siguro po nagkaroon nga lang po ng medyo kalituhan dahil nga po nagkataon naman po yung ating napakasipag na Konsehal Reby Masangkay ay kumpleto na agad yung copy. Kaya po natanong na rin ho agad siya noon dahil tanda ko nga po yung natanong ko rin ho yung mga terminologies nung araw na yun. Kaya medyo nagkalituhan lang po siguro. Doon naman sana pupunta yung pagtatapos nga kanina ay nagkasundo naman and then yung kaunting irregularity ay dahil nagkasundo naman yung dalawa nagtatalakayan, so ayos na yun, let it be. But anyway, good luck at lagi ko naman paalaala kapag first reading, please prepare a copy for each member of the Sangguniang Barangay and preferably to the committee and then ready for public hearing. So, nagkasundo naman na yung dalawa, wala naman daw masyadong wag na natin masyadong baybayin yung minsan ay ating minsan nga kasi ang pagiging masyadong ay sa isa't isa ay Anyway, nagkasundo naman na yung dalawa para nga daw sa katapusan. So let it be close para doon sa kaunting isa na lang daw, kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Magalang ko pong ini-endorso ngayon sa atin pong kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso ang proposed ordinance
May kopya naman na po sa email ay kinakancel ko na po yung schedule ng public hearing. Ng April 28. Maraming salamat. Opo. Kinakancel ko na po. Ipinapasa ko na po ngayon kay kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat po. Chair, isa lang po. O, isa na lang yan, Konsehal Jojo Frondoso. Oo, isa na lang po. Hindi ko naman po gustong sa akin yung ordinance, hindi naman. Ang akin lang po ay sana ay di mai-repair muna sa committee at sabi nga ho doon sa local government code, walang konsyahal na pwedeng mag-ari ng isang ordinansa sapagkat ito'y napapagtibay sa pamamagitan po ng lahat. Ang akin lang ay di sabi nga ni Consyal Port, kung sa mga darating na araw ay kumbaga aminin na lang natin na may konting pagkukulang. Wala namang masama na umamin pag nagkulang. Pero hindi ko para kay yung ordinance. Yung committee ay sige, at ako naman po sabi ko ngayon nakasuporta naman ako, hindi naman ako para. Salamat po. So, napagbigyan ko na kayo pareho at wala naman tayong may kakulangan doon. Tayo sadyang nasa punto lagi ng pag-grow, learning. Mahalaga tayo nakakasundo sa dulo, alang-alang sa ating mga kababayan. Mr. Chair, magalang ko po ipinapatanong sa kapulungan sa pamamagitan nyo po kung meron pa pong mga nais na mungkahi. Kung meron pa pong mungkahi ang ating mga kasamahan, Mr. Chair, ay bukas pa ho ang ating hapag. Mr. Chair, kung wala na po, ay magalang pong inihiling ng inyong lingkod ang pagtindig sa ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangangalwahan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Hindi ko na po banggitin yung ibang pamangalwa. Mayroon po bang pagtutol? Mayo na. So, dahil wala pong pagtutol, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Congratulations sa inyong masisipag na sangguniang bayan.